Good day everyone, Fixmonks here. In today's video, magpapa-resurface tayo nitong brake drum ng Toyota Fortuner. Okay, so bago tayo magsimula, gin-up ko muna. So ito naka-jackson, since isa lang yung jack natin na mataas. Kasi scissor jack yun nandito. So mga pang kotse. So nilagyan ko na lang ng jack stand. Yung dalawa. Then tinanggal ko yung gulong ng kabila. Since parehas rear yung ipapa-resurface natin. So make sure may kalang yung sa may harapan na gulong para hindi umatras or gumalaw yung sasakyan. So nakabaklas na yung gulong. Nabaklasin na lang yung brake drum natin. Okay, so magpapa-replace ako nitong brake drum natin. So natanggal ko na siya. So kaya ako ipapa-replace kasi every time na maglilinis ako ng brakes, hindi ko siya mailabas. So meron na siyang parang labi dito. Yan. So para mailabas ko siya, sinusungkit ko pa tong adjustment. So syempre sa mga hindi sanay, mahihirapan kayo kasi hindi to basta-basta nasusungkit. So may lock yan. Ito. Yan. So pag nakalubog yan, hindi nyo siya masusungkit pabalik. Pero kung sisikipan nyo, madali lang. Pakita ko sa inyo. So kung pasikip, madali lang siyang i-adjust. Yan. Pero once na nag-lock to, pagpaluwag, yan, kunyari dito, dudulas siya. Ito kasi parang stopper niya. Then tignan niyo yung gear. Dito pantay, dito pa-slant. So madali siyang sikipan, mahirap yung luwagan. Pero pwede naman siyang dukutin dito. Pwede nyo itulak yung lock, then gamit pa kayo ng isang screwdriver para pihitin to pabalik. Itong lumuwag na eh. Pero usually magi-stop yan dyan para hindi mabago yung adjustment nitong brake shoe. So ito dadalhin ko sa machine shop. Ang singil nila is 1.5 pag dadalhin mo ng ganito. Okay, so in-adjust ko to para mapakita sa inyo pag nag-lock ito. So ito pinihit ko lang tinanggal ko muna yung spring dito. Then hinugot ko to. Tapos inipit ko ng plies, then binend ko papunta doon. Tapos ito yung mangyayari pag nag-lock siya. So pakita ko sa inyo. So paluwag tayo. Yan. So yan, pinipigilan niya. Yan. Mas mahirap na siyang luwagan ngayon kasi masikip na siya. So dudulas na lang yung screwdriver. So ang gawin nyo na lang is sungkitin nyo dito ng screwdriver sa ilalim para matulak nyo. Yan. So ayan, natutulak siya dito sa ilalim gamit yung screwdriver. Okay, so pupunta na ako ng machine shop ngayon para mapa-reface na natin itong dalawa. Then yung ito ipapa-retread ko kasi ito yung pinapasukan natin ng tornilyo para mas mabilis siyang lumabas dito. Hindi na kailangan pukpukin. So nangyari kasi sa akin is wala na rin thread. Yan, wala nang thread. Kaya pinupukpok pa dito. So nagkakaroon ng tama. Ito sa may to, sa shell nung pinalinisan ko. Yan, wala na. Ito yung iniiwasan natin.
pag pinalinis natin sa iba, basta-basta na lang ang pukpok. So ang pupukpukin nyo pwede naman dito sa side, sa area na to. Yan. Okay, so bago nyo pala ipa-reface, pasukat nyo muna yung diameter nya. So nakalagay dito is, ang maximum nya is 207 mm. So pag sumobra doon 208, palitan nyo na lang ng bago. Kasi it means na manipis na yung dito nya. Baka mamaya nasa highway kayo tapos biglang brake, baka bumigay din yung brake drum nyo. So ang maximum lang is hanggang 207. Okay, so sa unang salang, inuna ni Kuya yung inner and outer part nitong brake drums natin. So yung sinasabi kong may labi kanina, tinanggal niya muna. Okay, so ito yung unang ikot niya nang wala na yung labi sa inner and outer. So kung makikita nyo, meron pang malalim na part. So inunti-unti niya lang kasi kung bibiglain daw, baka biglang numipis yung brake drums natin, hindi na natin magagamit. Okay, so ito yung final na salang niya. So kung makikita nyo, wala na yung parang dark spots. Okay, so ito na yung pina-reface natin. Makinis. Nawala na yung labi. Yeah. So ito yung isa. Oops. May bakas ng kamay ko. Okay, so price ng dalawa is 1,500. So medyo natagalan lang kasi medyo may malalim na part. Okay, so ikakabit ko na bago mag-aalasin ko na kasi. Bago natin ikabit or ibalik ulit yung brake drums natin. Lilinisin ko na rin muna yan. Okay, so nalinisan na natin tong brake shoe. Balik naman natin tong brake drum. So adjust lang natin, sisikipan lang natin ng konti lang. So isa pang click. Okay. So, pwede na natin kabit yung gulong. So, ang gagawin din sa kabila, sasalpak lang din, then adjust natin yung brake shoe. Tapos, kabit yung gulong, then test drive natin.
Okay, so hanggang dito na lang yung video natin for today. Kita-kita ulit tayo next video. Thank you for watching Fix Mouse.